come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon upang ang pagtahak natin sa matuwid na pamumuhay alang-alang sa araw ng mabuting balitang gumagabay sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakaganda ng buhay kapag ang pakikilahok ng Diyos ay binibigyang halaga at kahulugan. Napakagandang mabuhay kung tatalagan natin sa sarili sa layunin ng mabuting balitang nagbibigay kahulugan sa magdaring kinabukasang tatahakin natin mula ngayon. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buhat sa langit para masagip ang daigdig ay lagi nawang sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos, mga minamahal. Sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yung lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy puruhin ng tugtuging maalindog. Tugtugon din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa sa Panginoon. iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus at na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagat siya na, bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Itong patutuo ni Juan, nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikilala mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ito pong unang-unang misa natin sa buong ng January 3, no? At ang bilis ng panahon, katatapos na natin ng New Year, ito na naman tayo, no? At ini-introduce po sa atin ngayon si Jesus, pinapakilala. Hinahanda na po tayo sa tinatawag nating kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoon Kristo, tinatawag nating Epipania. At ang pinaka-best testimony ng pagpapakilala sa Panginoon ay ang patutuo ni Juan Bautista. Kumpleto yung word na to at na-immortalize ang salita ni Juan Bautista sa misa po natin. Ito ang kordero ng Diyos. Ayan, ano? Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ayan, ano? Tapos sinundan natin mapapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. So ito ang kordero ng Diyos. Ito yung salita ni Juan. So sino po itong kordero? Kordero sa lumang tipan, mga kapanalig, kapatid, sila po ang sinasakripisyo, inaalay para sa paglampas ng anghel. Tinatawag nilang Passover. At ito yung kordero na yon na siyang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Yan. Sa anong kapahamakan? Nung panahon na nasa Ehipto ang mga Israelita, sila ay papaslangin ng panganay na lalaki. At dahil sa pinaslang ang kordero at ang dugo ay nilagay sa hamba ng pintuan ng bawat bahay, ang anghel ng kamatayan na daraan daw doon, lalampas doon sa bahay niya. Kaya doon galing yung salitang Paskwa, paglampas. Siya yung kordero na yon. So, yun ang testimony ni John the Baptist, no? Siyang tinutukoy ko na nang sabihin kong dumarating na kasunod ko, ang higit pa sa akin. So, meron pang sinasabi, may darating. Kasi ito yung binabanggit sa akin nung nagsugo sa akin, galing sa Diyos. So, si Juan Bautista, hindi niya nakikilala. Bagamat dumalaw na si Mama Mary noon, dumundag sa tuwa si Juan Bautista nung siya'y
isang sanggol pa lamang sa sinapupunan ng nanay niya. Pero nung isinilang siya sa pagiging tao, hindi pa rin niya makikilala kung sino to. May palatandaan. At ang nagsugo sa akin, ang Diyos, no? Nagsugo kay Juan Bautista at sasabihin niya, merong darating na higit sa'yo. Mga kapatid, ito po ay may mahalagang konteksto sa unang siglo ng Kristyanismo kasi may mga kumikilala kay Juan Bautista na Mesiyas, hindi si Jesus. Si Juan Bautista daw ang pinadala. Meron ang tawag sa kanila ay mga Johannite believers. Hindi ko naman matawag na Johannite Christians. Johannite believers. Johannine o Johannite. Ano po sila? Sabi nila si Juan Bautista daw ang Mesiyas at hindi si Jesus. Ngayon, ito yung binabanggit naman. Ito yung defense naman po ng mga Christians, no? Sa pananampalataya na si Juan Bautista hindi po i-ignore. Tama po si Juan Bautista diyan. Pero siya mismo nagsabi na hindi siya ang Mesiyas. Kaya ito binabanggit po sa salita. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang higit kaysa akin. So sa unang siglo ng Kristyanismo, napakahalaga po nitong salita ni Juan Bautista kasi nagpapatutuo si Juan Bautista na hindi siya ang Mesiyas, kundi may darating na susunod at siya yung kordero na inihandog para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sabi niya, ito yung pinapakilala ko na magbibinyag sa tubig at siya'y naroon na bago pa ako ipanganak. Mga kapanalig, ito po ay nagpapatunay na si Jesus ay tunay na umiiral na bago pa ipinanganak tayong lahat, silang lahat, at si Juan Bautista nauna, no? Bago pa ako pinanganak, andyan na siya. Sinasabi niya yung pagka-Diyos ni Kristo. Ayan. Pagkatapos, ito na, nakita ko ang Espiritong bumababuhat sa langit, na gaya ng kalapati at nanatili sa Kanya. At hindi ko siya nakilala hanggang nung araw na yun. Hanggang nung araw na yun. Makikita mo, sabi ng nagsugo sa Kanya, ang Espiritu Santo na bababa at mananatili sa isang taong yun. At nakita ko to, sabi ni Juan Bautista, at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mahalaga po itong salitang ito ni Juan Bautista sa unang siglo ng mga Kristiyano na kung saan inilagay si Juan Bautista sa tamang pwesto niya, mataas na maringal na pwesto ni Juan Bautista, subalit hindi siya mas mataas kay Jesus sapagkat si Jesus ang tunay na Mesiyas. Ano naman ito sa ating buhay, mga kapatid, no? Ang ganda nitong ating pong first reading. At ang sabi niya, minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung si Kristo ay anak ng Diyos at tayo ay kapatid ni Kristo, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Una muna yung dignity. Dignity natin bilang anak ng Diyos. Dahil kay anak ng Diyos, mga kapatid tayo, kumilos din tayo na tulad ng isang taong nararapat sa pagtawag na ito. Ang pagiging anak ng Diyos ay pagiging Kristiyano ay isang dignity, mga kapanalig, no? At sabi tinuloy ni Apostol San Juan, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong anak ng Diyos. At yan ay totoo. Yan ang banggit niya. It's true, no? Hindi yan kasinungalingan, hindi imbento yan. Na ang pagdating ni Jesus ay nagbigay sa atin ng kaningningan, karangalan. Kaya po, maski mahirap ka, maski kayo matanda na, maski bata pa, sobrang bata pa, meron kang dignidad na anak ng Diyos. Dahil dito kumilos at umasal din tayo bilang anak ng Diyos sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, no? Sa ating pagbibitaw ng maski ng biro, no, mga kapanalig. You know, we have to maintain our dignity as sons and daughters of God. At yun po ang dignidad na binigay sa atin ng Panginoon. Sa pagkilos sa paggalaw natin, do it always in the name of Jesus because we are sons and daughters of God. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Halina, tutulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibay ng pananampalatayang may ugnayan tayo sa pumikapal at dinirinig niya ang lahat ng ating mga kahilingan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan naway maging masigasig na ipayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod
na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan, dinibuho natin kanina sa ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Ano man ang ating dikain sa buhay na may palatuntunan tayong gaganapin, pero hindi para sapat ito para ang lahat ng alituntunin ay maganap natin. Kaya meron tayong ipinapahayag na kung ano gusto nating makamit, ang mapagpalang pag-aaruga ng Diyos, upang lalo nating makita si Jesus sa puso't isipan din ng ating kapwa sa ating dakilang paglilingkuran. Kaya madigam na po aming pong mga panalangin, pag mo kaming pababayaan, pagkalooban mo kami ng lahat para sa aming buhay at sa mga naming kinabukasan. At ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Alay namin sa Pasko dumating, pagkakaisa at pagmamahal at kabanalang. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan, ang aming mga alay ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pagkinabang, ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili, aming nakikita sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihali namin sa iyon tinaping bibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Pakapatnubayan nawa tayo sa buhay at pagpapalang handog ng Diyos para sa ating lahat sa matuwid na pamumuhay, punong-puno ng kapayapaan. Ating iyong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pinaso Amen. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan,
Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatangha sa kabalbanal ng sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin, at sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain. Isa muna pong patalastas. Ostia, Queceli pan dis ostium, bella premur hostilia, narobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng papanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilat
gratio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praises is the eis. Omne delectamentum in se habent. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be